Win Radio. Alo kayo ube, mga marikoy-parikoy, mga kapitbahay kong pakialamero't pakialamera. Ante dito na naman, present to present, never umaabsent ang inyong kumaring dakilang pakialamera. Willing na willing makialam sa inyong mga problema at pinagdaraanan sa buhay. Dito pa rin sa Makialam. Makialam. Ready na ba kayo mga kapitbahay para damayan at makialam na naman sa problema at pinagdaraanan ng ating kapitbahay ngayong araw na ito? Kaya kung gusto nyo rin makialam, pwede naman. Meron tayong space para dyan. Punta lang kayo sa ating FB page ha. Naka-up na po ang ating post ng Makialam. Ayan, makikita nyo dyan. Ayaw na sa tusukan, espadahan na ang gusto ng asawa ko. Ayan. Ganda ng title. Hanapin nyo yung post na yun ha. Ayaw na sa tusukan, espadahan na ang gusto ng asawa ko. Yan ang ating dadamayan ngayon. Dito sa Makialam. Ayan, punta na kayo sa ating FB page, 91.5 Win Radio Manila Facebook page. At makialam kayo sa ating comment section. Atake! Umatake na kayo dyan mga kapitbahay ha. Habang kayo umatake dyan, ako naman aatake ang aking bibig para magbasa ng ating story ngayong araw na ito. Papakialaman natin ang problema at pinagdaraanan ni Marife. Kung ready na kayo, abay mas ready na ako. Tayo na at pakinggan at makialam sa pinagdaraanan ni Marife. Makialam. Makialam. Agoy! Maring Makirena, itago nyo na lamang po ako sa pangalang Marife. Isa pong OFW. Pero noong nakarang December po, umuwi po ako dito sa Pinas para mag-celebrate ng Pasko at Bagong Taon kasama ang pamilya ko. Masayang-masaya akong umuwi noon, Mare, dahil halos 2 taon ko rin silang hindi nakasama. Sa kagustuhan kong masorpresa ang asawa at anak ko, hindi ko sinabi sa kanila ang mismong araw ng pag-uwi ko. Pag-uwi ko sa bahay, Maring Maki, gulat na gulat ang mga anak ko at niyakap ko sila ng mahigpit. Ganon din ang asawa ko. Pero mas gulat na gulat pa nga siya sa pag-uwi ko. Pero nagulat din ako, Maring Maki, kasi may ibang tao sa bahay namin. Pinakilala sa akin ng asawa ko ang malayong pinsan niya na itago na lang natin sa pangalang Roger. Iwala naman ako kasi sabi niya, pinsan niya, kaya pumayag akong magpatuloy ng iba sa bahay namin. Pero ang sabi ng asawa ko, aalis daw muna si Roger sa bahay para mabigyan ng chance na masulit ang bonding ng pamilya sa bahay habang bakasyon ako dito sa Pilipinas. Pero Mare, dama ko ang panlalamig sa akin ng asawa ko. At sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, bigla ako nagkaroon ng mga kutob. Nagduda ako na may ibang asawa ko. At gulat na gulat ako sa katotohanang natuklasan ko. Nagsimula akong kutuban na may something sila ng taong ito nang minsang mag-check ako ng cellphone ng asawa ko. Nakita ko ang mga picture nila sa higaan. Nakahubad sila ng pang-itaas. Agoy! At yung ulo ng Roger na pinsan daw niya ay nakadantay sa dibdib ng asawa ko. Sino ba namang matinong magpinsa na magpo-post ng ganoon sa picture? Kinumpronta ko siya at napaamin, Maring Maki. Si Roger na ang pakilala sa akin ay pinsan niya,
jowa na pala niya ng 1 taon. Ang sakit-sakit, Mare. Bakla pala ang asawa ko. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa, Maring Maki. Hindi ko alam kung paano ako makakausad sa ganitong sitwasyon. Marife. Makialam. Makialam. Ayan po si Marife. Ang ating pakikialaman ngayong araw na ito. Ako, Marikoy, napakasakit nga niya na, no? Isang mahigpit na yakap sa iyo, Marikoy. Gusto ko malaman mo na wala kang kasalanan, ha? Gusto ko ipaintindi sa'yo na choice yan ng asawa mo at hindi mo yan kasalanan. Ang masakit lang kasi dito, kung hindi ka pa nagduda at nakadiscover at nagtanong, hindi mo pa malalaman at patuloy ka pa rin paglilihiman ng asawa mong yan. Ay, isa pang masakit, paano na lang kung malaman ng mga anak nyo ang katotohanan? O diba, mahaba-habang diskusyonan yan at mahaba-habang panahon ng pagtanggap at pagpaparaya. Diyos ko! Ay. Ang may papayo ko lang sa'yo ngayon, Mare, ha? Ay, wag na wag mong pababayaan ang sarili mo. Ipagdasal mo na sana kahit hindi man ngayon, kahit papaano, paunti-unti, ay tulungan ka ni Lord na matanggap ang mga nangyari at makapagpatawad ka ng buong puso kahit sobrang hirap. Pero yung magtatrabaho ko sa ibang bansa, 2 taong ka doon, pag uwi mo rito, bakla pala ang asawa mo. May ibang jowa, lalaki. Matatanggap ko kung babae pa kaso lalaki, parang nakaka-insulto me. Isipin mo na lang, ito na lang, Mare, ha? Isipin mo na lang paano kung tumagal pa yan. Di ba mas lalo ka lang masasaktan? I guess, blessing in disguise din sa iyo at sa pamilya mo ang pag-uwi mo dito sa Pinas nung nakaraan. Kasi syempre, deserve mong malaman ng totoo, di ba? So, hangad ko ang paghilom mo, Marikoy, ha? Huwag mo kalilimutan palaging maglagay ng space. Kahit napakahirap, wag mo kakalimutan palagi. Mag-iwan ka ng space for forgiveness. Lalo na sa mga taong nanakit sa'yo at lalo nang magre-reserve ka palagi ng big room for forgiveness para naman sa sarili mo. Eventually, darating din ang tamang panahon na gagaan din ang lahat ng mabigat at maghihilom din ang lahat ng suga. Just take your time, Marikoy, ha? And take care of yourself. Cheer up, Marikoy. Mahigpit na yakap sa'yo. Hangad ko ang paghilom ng puso mo. At sana, makahanap ka ng taong tapat, tunay na magmamahal sa'yo. Yung buong buo. Walang kahati. Yun lang, Maring Marife, ang may dadamay ko sa'yo. Maraming salamat at pinahintulutan mo kung makialam sa iyong pinagdaraanan sa buhay. Mga kapitbahay, makialam din kayo sa pinagdaraanan ni Maring Marife. Pwede kayong makialam dyan sa ating comment section sa 91.5 Win Radio Manila Facebook page. Comment lang kayo dyan, ha, ng inyong mga damay, payo, talak, hanash, kuda, mga ebas kay Maring Marife para mabasa niya, ha. Sa ating mga kapitbahay naman, kung gusto nyo rin damayan ko ang inyong mga problema, abay willing naman akong makialam dyan. Message lang kayo ng mga story sa ating FB page. Pwede sa 91.5 Win Radio Manila Facebook page. At pwede rin sa aking FB page, DJ Maki Rena on Facebook. That's DJ MAKIRENA. Follow, message ng inyong story na dadamayan natin at papakialaman. Or pwede rin sa email, djmakirena@gmail.com.